Tulungan niyo ako dito. Bong, bong. Tulungan mo ako dito. Anong sasabi mo sa Martin? Any message? And happy 100 days and looking forward to the next 100 days. Gusto niya 100 years pa eh. Nakunan mo ako, Bong? Ay, di ba? Kunan mo ako, pag-post ko eh, sa social media. At pinag-aaralan po namin, we will keep our cards close to our chest. But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, nilangaw pagdaryata ni Martin Romualdez yan. Ay, teka, tapusin ko lang ha. Sa araw pong ito, kaya narito po ako, ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita nyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam nyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit, ang ginawa nila, puno-puno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Yung harassment, marami na po tayong mga batas na nagpaparusa sa government abuse of governmental powers. Pag-aaralan po natin yan, tignan po natin. Kung titigil na rito, we will let bygones be bygones. Ang akin lang mensahe kay Director Matibag, boss, tagal mo na naman sa mundo, although mas matanda ako sa iyo, alam mo naman na ang mundo ay bilog, huwag naman ganon. Hinay-hinay lang, petics lang boss, kasi hindi habang panahon ikaw ay nasa poder. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsabina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung sabina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung sabina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasabina? Sinabina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Number 2, ang deputization po ng Ombudsman sa NBI upang tignan daw ang kredibilidad ng 18 Marines ay wala po sa lugar. Yan po ay labag sa konstitusyon. Sapagkat ang Ombudsman po dapat ay independent. Ngayon, pwede pong hingin ng tulong ng Ombudsman ayon sa Ombudsman Law ang lahat ng kawani ng pamahalaan. Ngunit yan po ay upang humingi lamang ng mga records, ng mga dokumento, ng mga ebidensya. Ang pagdetermine ng kredibilidad ng kahit sinong witness for the purpose of filing a case cannot be delegated sapagkat pag dinelegate mo sa NBI, ang finding of credibility ay masisira yung independence ng Ombudsman. So dapat po, kung gusto nilang malaman ang kredibilidad, mag-imbestiga ang Ombudsman. Bakit naguhugas kamay ang Ombudsman sa pag-imbestiga doon sa 18 Marines at saka doon sa mga taong tinuturo ng 18 Marines? Dahil ba sangkot si Martin Romualdez? Dahil ba sangkot ang Pangulo? So halatang halata po kayo Ginoong Boying Remulla, na naguhugas kamay kayo na wala naman sa lugar at hindi batay sa konstitusyon. Sir, tinawag ninyo na harassment yung pasabina ng NBI. May pinag-aaralan kayo na legal remedies kung meron man laban kanino? At pinag-aaralan po namin, we will keep our cards close to our chest. But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, nilangaw pagdaryata ni Martin Romualdez yan. Ay, teka, tapusin ko lang ha. Sa araw pong ito, kaya narito po ako, ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law
enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. So pagkat nakikita nyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam nyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, puno-puno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pansariling interes. Yung 14 na yun. Yun kung sakali. Ay pag-aralan po natin kasi ayoko nang i-discuss, it might be an idle exercise kasi mukhang sa tingin ko naunawaan naman ni Agent Raimundo at i-report na niya sa kanyang hepe yung stand namin. At sana ay kahit papaano, paminsan-minsan man lamang ay gawin ni Direktor Matibag yung tama. Kasi may kasabihan na tayo, di ba? Even a broken clock is right twice a day. Pero Baka makatsambang tama naman ang gawin. Ano yung nakikita nyo pwedeng maging basehan para panagutin naman po siya kung meron man? Eh, yung harassment. Marami na po tayong mga batas na nagpaparusa sa government abuse of governmental powers. Pag-aaralan po natin yan, tignan po natin. Kung titigil na rito, we will let bygones be bygones. Ang akin lang mensahe kay Direktor Matibag, boss, tagal mo na naman sa mundo, although mas matanda ako sa iyo, alam mo naman na ang mundo ay bilog, huwag namang ganon. Hinay-hinay lang, petics lang, boss, kasi hindi habang panahon ikaw ay nasa poder. Sa tingin niyo, sir, sino yung source ni Director Matibag doon sa 5 million bribes? Sa tingin niyo lang po? Hindi ko alam eh. Sinasabi nila, yun lang sinasabing ni Jan, yung biyanang hilaw. Yun naman nakita namin, redacted naman. Ayaw naman niya sabihin. Doon na niya sabihin. Pakita niya yung affidavits ng mga sinabing sinusuhulan daw sila, sasagutin namin. Doon na lang para hindi magulo. Attorney, last time sinabi niyo po na kung magtutuloy-tuloy nga ay posible yung kasuhan. Saan niyo po kakusahan if ever po? Yun nga ang problema. Saan po kung sakali? Dapat ito, since public official siya sa ombudsman o sa DOJ, administrative, ang problema nga, sinira na nga yung ating mga institusyon. Sumbungan ng bayan yung ombudsman. Anong nilagay nila? Tuta ng pamahalaan. Obvious naman yan eh. Ako, yung sinasabing hindi ganito, kalokohan naman yan. Yun ba? I mean, matatalino naman tayong mga tao. Alam naman natin kung ba't nandyan si Poying Remulla sa ombudsman para wala na tayong mapagsumbungan. Kahapon lang na-dismiss yung plunder case against kay Ralph Recto. Pero sa mga kalaban ng gobyerno katulad ni si Bong Revilla, malversation, wala namang malversation. Si Jinggoy, pinakulong nila dahil lamang kumontra sa kanila. Pumunta sa block ni Cayetano, kitang-kita naman natin ang ginagawa. Bukod po kay Director Matibag, meron pa kayo ibang pinag-aaralan posibleng kasuhan? Siya naman ang nasa head ng agency. So by command responsibility, he should be liable for all the acts of the agency. At siya nakapirma eh. So directly sa Pero alam ko naman di siya natatakot kasi kakampi nila ombudsman eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon, di ba? Walang kinakatakutan kapag ang mga opisyal natin begin to act with impunity because alam nilang walang liability kasi kakampi nila lahat ng sumbungan. That is when chaos, that is when the breakdown of our government starts.